Wala na po, lugmok na. Yan ngayon ang imahe ng Senado sa mata ng madaming Pilipino. Kakaya, ginagawa na ng sentro ng katotohanan. We are under attack! The Senate is under attack. We are under attack! Nanawagan kami dito. Dito ka, Ana. Dito yung kapatid sa babae. Ismail ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. I think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. We are under attack! Yan po, si Vice Ganda, isang napaka-influential na figura ng Philippine society. Ginawa niyang katatawanan ng ating Senado. Ang tanong, pwede bang mademanda si Vice? Ang sagot, malabong may kaso. Una, yun po ay tinatawag na political satire. Specifically, ang tawag doon parody. Ikalawa, ang ginawa ni Vice ay protektado ng saligang batas, partikular sa ilalim ng tinatawag nating freedom of expression. Kung may dapat sisihin dito sa mga ganap na to, siguro ang mga kasalukuyan nating senador, nasusobrahan na sila sa kadramahan. Hindi na sila mukhang kagalang-galang. Kamusta? Takot ako. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kamusta? Takot ako. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Nangamusta? Takot ako. Ang Senado, na dating tinuturing na kapulungan ng bansa para sa mahinahon at seryosong deliberasyon, ay nasasadlak ngayon sa isang palabas. Ang dapat sana nakuta ng katwiran at pananagutan ay naging entablado na lamang para sa mga mabababaw na awayan, pagmamayabang at pangpolitikang maniobra na sumisira sa tiwala ng ating publiko. Ang bawat eksena sa Senado, maging ito ay walkout, teatro o walang katapusang bangayan, ay unti-unting umaanod sa kredibilidad ng institusyon. Sa halip na tugunan ang mga kailangang isyu ng bansa, tila mas abala ang mga senador sa pagpupuntos laban sa isa't isa na nag-iiwan ng mga mamamayan na dismayado at bigo. Ang imahe ng Senado ngayon ay hindi isang ehemplo ng pamumuno, kundi ng kawalan ng kaayusan. At sa panahong kailangan ng bansa ng galing at talino mula sa kanilang mga leader, ang pagbulusok ng kapulungan sa sarili nitong kahihiyan ay matuturing na isang trahedya. Dapat tandaan ng Senado, ang kapangyarihan nito ay hindi lamang nagmumula sa mandato ng konstitusyon, kundi sa respeto ng taong bayan. Kung walang paggalang, nanganib na mawalan ng kabuluhan ang ating Senado. We are under attack! The Senate is under attack. We are under attack! Nanawagan kami dito. Dito ka, Ana. Dito yung kapatid sa babae. Ismail ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. I think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack.